Hi guys, this is the part 2 ng day 1 namin. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian, dumiretso agad kami sa may market para makabili ng mga damit na kailangan ng kapatid ko. And ayun, buti na lang may nabili kami ng mga mura lang. Magkano lang nakuha namin to, so sobrang ganda kasi parang mga tie-dye na siya. Bagay na bagay sa kulay ng kapatid ko. And duman na rin kami dito sa may 7-Eleven para makabili kami ng ibang kailangan. Kasi pupunta na kami ulit ng hotel para makapag-prepare para mamayang gabi. Pagkapasok ko nga ay nakita ko agad yung kapatid ko at parang may napansin siya sa mga product name dito sa 7-Eleven. Siyempre hindi mawala yung pagiging tanga-tangahan, charot. And ayun, meron pang isa, so pepe din daw. Eme. And nagbayad agad kami sa counter para makauwi agad kami. Kasi nga kailangan namin magpahinga. Para paglabas namin mamaya, hindi kami hulas. Para hindi kami masyadong haggard pag lumabas kami mamayang gabi. Kaya ayun, syempre hindi mawawala yung aura ni Madam. Pagkatapos nga namin ay lumabas agad kami at ito nga pala yung mga paninda dito. Parang pares lang siya sa Marinda Baclaran or Quiapo, mga Divisoria ganun. Pero yung mga paninda dito, grabe ang magaganda talaga sa kaintela na ginamit. Sobrang ganda. Kung pwede nga lang umuwi ako nito para pang Hyundai. Charot. And dumaan muna kami dito sa mga street food. Nakipunta dito sa Thailand, lagi talagang hinahanap ng mango sticky rice na to. Kaya buti na lang ang dali namin nahanap. So marami din pala dito mga mango sticky rice sa mga street food. Yan na makikita ninyo, mabibili nyo agad sila. And meron din to sa airport, kaya kung gusto nyo umuwi pabalik ng Pilipinas, meron din kayo mabibili doon ng mga sticky rice. So marami din pala pamimilian dito ng mga drinks at saka mga pagkain. So dito sa street foods na to, medyo okay naman kasi sobrang malinis naman ng mga paninda nila. At pauwi na nga kami, napagkamalan pa yung kapatid ko na lady dog kasi nga bumibili siya ng ganito. Sobrang tontawa talaga ako dito kasi hinahawakan niya talaga ako ano nung ginagawa niya. Nilalagay niya pa sa ulo para i-demo. Kaya may napapadaan sa amin, napapatawa na lang sila kasi napagkakamala yung kapatid ko na lady dog. Alam mo naman dito sa Thailand, kapag ganito yung aurahan, ayan, hindi mo napagkakamalang kung babae ba talaga o lalaki. At yun, umuwi na agad kami sa hotel para hindi kami hulas mamayang gabi. Medyo ginabi na nga kami pa uwi. Pero grabe, sobrang ganda talaga ng Thailand. Napakalinis, wala ka makikitang basura sa daanan. Ayun lang guys, abangan nyo mamayang gabi. Pupunta kami ng bar para makita nyo. Bye-bye!